Ngayon po ay araw po ng para sa ating Lord. Amen? Ngayon ay Sunday. Ngayon po ay napakahalaga po ng araw na ito na nandito tayo lahat para po sambahin natin, purihin natin ang ating Diyos at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Parang yung ating upuan, di ba? Saan kaya ako titingin doon? No? Amen. Pero palakpakan po muna natin ating Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil tunay nga na isang linggo, tayo po sinamahan ng ating Panginoon at ano man ang sitwasyon ng ating mga buhay sa buong linggo, no, talaga nakangiti pa rin po tayo. Ganyan po ang anak ng Diyos. Amen? Walang katakutan. Amen? Walang pangamba. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay nasa atin at sa dami ng pangako ng ating Panginoon sa kanyang salita, ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan sa ating buhay. Ngayon po ang ating pong tema, palagi po natin itong binabanggit, no? Revival, a call to celebrate the fullness of life, no? Yung talagang fullness of life, talagang yung buhay natin na binigay ng ating Panginoon, nakakaranas po tayo ng fullness of life. Ang ating pong topic ngayon, at umpisa na po natin kasi po baka abutin tayo ng overnight dito. Okay lang po ba sa inyo? No? Pero pag Word of God po, talagang hindi naman tayo maiinip. Minsan lang mayroon sa sobrang lamig nakakatulog na. Wow, no, napakabuti. Pero bakit po dito sa stage? Sobrang talagang init. No, parang iba yung presence ng Lord talaga kakaiba. Amen. Ang sabi po dito, punta na po tayo, life of no fear. Ayan, napakaganda po ng ating topic ngayon. Ang buhay na walang utang. Hindi, walang takot. No? Hindi po ganon. Ang buhay, ay natatawa po sila doon, no? Ang buhay po natin dapat ay walang takot. Hindi no. Pero alam niyo po, sabi nila, hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo walang takot. Yun lang bagyo, natatakot ka na, di ba? Anong signal? Signal number 5, pero wala na yan. Inalis na yan ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ba, pahapyaw lang, dapat siguro yung mga nasa sa pag-asa, yung mga tumitingin sa ating parating na bagyo, siguro yung mga pag-asa, i-warfare na nila yan, no? Ipag-pray na nila yan para malusaw na kaagad. Maglagay ang Lord ng Christian, no? Yung mga win doon sa pag-asa para yung bansa natin ay talagang mayroon na nakatutok doon sa mga parating na bagyo. Malayo pa lang mayroon ng kamay na nakataas. Jesus name, mo na kaagad. No, yan lang po yung ko. Amen? Pero napakaganda po ng topic natin ngayon, binigay ni Jesus sa umagang ito sa atin, ang iyong buhay na walang takot nga po. Living the fullness of life. Matatagpuan po natin yan, mababasa sa Genesis chapter 15, verse 1. Ang sabi po dyan, ayan na po, sa Tagalog, basa po tayo. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram. Abram lang po siya, hindi pa po Abraham. Amen? Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag at mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon po may tanong, what are you afraid of? Mayroon bang tayong kinakatakutan? Ano ang kinakatakutan natin? Pwede mag-survey. Pwede ba magtanong? O sabi ni Pastora, yung pag dumating na yung due date natin sa mga bills natin, no? Yun na yun. Para bang mag-thanks ka na talaga sa kwento ni Brother Raul. Lalo na yung sa kuryente dahil sobrang tumaas na naman ang kuryente. Ano pa ba ang ating kinakatakutan? Sabi po dito, kamakailan, recently, Cathy Medrano published an article called Top 10
strong human fears. These are the top fears shared by people everywhere. Yung sabi dito, yung kamakailan ay naglathala po si Cathy Medrano ng isang artikulo na yung 10 kinatakutan ng isang tao. Alam niyo po ba, yung unahin po natin yung number 10, no? Losing your freedom, no? Kinakatakutan din pala yung yung pagkawala ng iyong kalayaan, 'di ba? Nakakaramdam pa din pala ng takot 'yon. Nakakatakot din pala. Mayroon din palang natatakot sa ganon. Yung pagkawala ng iyong kalayaan. At sa number 9 po, sabi po diyan, yung hindi kilala. Natatakot ka ba pag hindi ka kilala? 'Di ba? Tapos sa number 8 po, ito po talaga yung kinakatakutan natin. Yung number 8, sakit. 'Di ba? Yung sakit, kasi bakit ka matatakot sa sakit? Wala kang kwarta. Wala kang pangdala sa sa ospital, 'di ba? Talagang ang prayer mo, yung health bigay sa iyo ng ating Panginoon. At sa number 7, ano pa po? Yung disappointment, no? Yung pagkabigo, isa rin po 'yan. Lalo na po pagka yung mga nag-graduate na, tapos kukuha po sila ng bar exam, yun po, sila po ay nakaranas ng pagkatakot habang po sila ay nag-i-exam, natatakot na po sila, baka sila ay mabigo. Amen? Di po ba? Tapos ano pa po, sa number 6, yung paghihirap. Ito rin po, isa rin po yung kinatakutan, yung paghihirap natin sa ating mga buhay. Pero dahil si Lord nasa atin, natatakot pa ba sa ganito? Hindi na dapat, no? Sa number 5 po, yung kalungkutan. At sa number 4, pangungutya. At ganyan din po sa number 3, rejection. Alam niyo po, yung kamatayan ang kinakatakutan. Akala ko po siya po ay number 1. Hindi po. Pangalawa lang po siya. Ano po yung una? Failure. 'Di ba? Yung pangunahing kinatakutan yung magkamali. Amen po ba? Yung failure natin sa ating buhay. Pero yung kamatayan, pangalawa lang. Marami pa palang hindi takot sa yung mamamatay. Amen? Kasi naman ang kamatayan, sabi ni Lord, sabi nga ni Pablo, buhay ka at mamatay, ito ay pakinabang. Amen? At punta na po tayo maging sa ibang bansa, no, sa Amerika, no, nagkakaroon din ng pagtatanong, marami din na sila'y kinakatakutan. Siyempre, kasama siguro tayo dito, makaka-relate tayo dito, yung sa pagkakaroon ng pagtatanong din po sa ibang bansa, yung bansa ni Brother Raul sa Amerika, no? Nagtatanong po doon, ano ang kanilang number 1 na kinakatakutan? Ano yung 10 kinakatakutan ng mga tao? Ang una po, ahas, snake. Yes, sino po ang natatakot sa ahas? Siyempre, matatakot ka. No? Talagang makikita mo pa lang, dudungaw pa lang doon sa matatakot ka na. At sa number 2, yung public speaking. Di ba? Isa rin po tayo dyan, yung magsasalita tayo, lalo na tayong mga lingkod ng Diyos, no? Pagka pupunta tayo sa labas, sa public, no? Yung nagsasalita ka, ay, ayoko, ako, ganyan. Di ba, kinakabahan ako, ganun. Di ba, yan yung number ng natin eh. At saka yung lula, pag andun ka sa taas, no? Malulula ka, pag dunga mo, talagang, ay, gaganon ka, talagang kikilabutan ka. No? Talagang ang dami nating mga sa buhay. So, sa number 4, being close in a small space. Yung lugar na sarado, no? Tapos madilim, ikaw lang nandoon. Yun, ako po. At sa 11, going to the doctor. Wow, mayroon talagang takot na pumunta sa doktor, no? Tapos ayaw mo magpa-check up kasi baka malaman mo. Sabi ng doktor, oh, may ganito ka, may ganyan ka. Tapos pag uwi mo, wala naman akong ganun sakit. Pag sabi ng doktor, parang iniisip mo na lang iniisip. Kaya yung iba, ayaw pumunta sa doktor kasi ayaw nila malaman yung sasabihin ng doktor. Pero kailangan po yan. Amen? Huwag po tayong matakot. At yung yung gagamba
Sino natatakot sa gagamba? No? Mayroon po sa ipis, no? No, diba? Sa daga, yan. At yung pagbabaksin natin, maraming takot dito. Yung sa needle, no? Needles and getting shots, di ba? Yung babakunahan tayo. Yung natin nakaraan taon, last, natatakot yung lalo yung mga bata, no? Natatakot po sila magpabakuna. And ano pa po? Yun din, dilim. Natatakot po tayo sa dilim. Siyempre, madilim, hindi mo alam, may lalabas yan. Pag lalakad ka, may kukuha sa'yo. Tapos, ano pa po? Marami po tayong kinakatakutan. Alam niyo po ba, sabi ko nga dito, Lord, bakit wala dito yung corruption? Hindi sila natatakot. Di ba? Di ba? Dapat ang kasama din sa corruption. Di ba dapat matakot ka na gumawa ka ng ganun? No? Yung pagnanakaw mo sa kabanang yaman ng ating bansa. Dapat sinama dito yan eh. Di ba? Yung talagang yung kinakatakutan natin na minsan ito dumarating talaga sa mga emosyon natin, sa ating isipan, no? Iyon po, ang mga ito po ay pinagsama-sama ang mga bagay na ito. Ano pa po? Ang takot ay isang pangunahing damdamin ng tao, di po ba? Ang sabi po dito, tayo ay may kinakatakutan. Mayroon pa po ba tayong kinakatakutan? Ano pong sagot? Mayroon pa rin, kasi tao lang nandito pa po tayo sa lupa. Natatakot nga tayo pag naiwan tayo ng bus, yung nagmamadali. Natatakot nga tayo pag wala tayong maisaing, di ba? Kasi nandito pa po tayo, pero pag kinuha na tayo ni Lord, wala nang takot, wala nang sakit, wala na lahat yan. Amen? At hindi tayo magulat na ang takot sa kabiguan ay nangunguna para sa mga tao. Yun na po talaga, dahil tao lang po tayo. O sa iba't ibang lugar, no, sabi po dito, sinasabi sa atin ng Bible sa iba't ibang paraan o sa iba't ibang lugar na huwag tayo matakot. At ang Diyos, sinasabi niya rin sa atin na huwag tayo matakot. Amen? Amen. Ang sabi rin po dito, makikita po natin sa number 1, no? The agony of waiting. Katulad nga po ni Abraham, balikan lang po natin ito. Sa huli, nangyayari ito sa karamihan sa atin. Ang sabi po dito, it happens to most of us eventually. Some of the best men and women of the Bible struggled with their inner doubts, with their dreams didn't come true. Let us see how Abraham lived in the fullness of life by living of life no fear. Di ba? Ang sabi dito, tignan po natin, no, yung buhay po ni Abraham. Kung paano siya namuhay sa pamamagitan ng pamumuhay niyang walang takot. At sa number 1 po, the agony of waiting, no, yung bang naghihintay ka, yung nahihirapan ka ng maghintay. Dahil si Abraham po, naranasan niya po ito. Amen? Yung matagal siyang naghintay. Ang sabi po dito, Abraham's story illustrates that truth. Titignan po natin, yung illustration po ng buhay ni Abraham, yung kwento ng buhay ni Abraham para po malaman po natin, kailangan pa po natin bumalik sa pinakamalayo at matagal na panahon. No? Pero ang tagal-tagal po yun, hindi na po natin yung balikan. Kasi sabi ko nga, baka abutin po tayo dito ng gabi. No? Wala pa naman tayong dalang pagkain. At sabi po dito, sinasabi sa atin ng mga historiador na ang Ur ay isa sa pinakamahalagang lungsod ng sinaunang daigdig. Ito po yung ni Abraham, yung kanyang pag-illustrate ng buhay niya. Kaya kailangan po, pahapyaw lang po ito, balikan lang po natin konti. At noong panahon ni Abraham, marahil may nanirahan doon na 250,000 katao. Sa lungsod na iyon, may universidad, may library, malaki at kilala ang lungsod ng Ur bilang sentro ng astronomiya, ng mathematics at
international na komersyo. Ang lungsod ay nahihintulad ng Chicago, New York, London, at Singapore. Wow! Noon pa talaga mayroon ng ganito. Ang ganda. May malaking library sila. Mayroon silang mathematics, no? Samantalang, nung napakatagal na nito ng panahon na ito, no? Itong sinasabing lungsod ng Orpo, ito ay nakapaloob po sa bansang Iraq. Amen? Tinatawag si Abraham sa bansang Iraq, tapos pupunta siya ng Israel, di ba? Ang layo nun, kung babalikan natin. Ano pa ba ang alam natin tungkol sa kwento po ni Abraham, sa buhay po ni Abraham? Una siyang tinawag na Abram. Abram muna, walang H po. At kalaunan, tinawag na rin po siyang Abraham. Siya at ang kanyang asaway, si Sarah, unang tinawag na Sarai. Dito natin mababasa ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham, no? Ang verse po na ito, tignan po natin dito sabi dito ng Lord sa kanya, no? What else do we know about Abraham? He is first called Abraham and later Abraham as the story begins. He's about 75 years old when we meet him. When those days would be considered middle age, he's prosperous businessman who is no doubt well known to many people. He and his wife Sarah, first called Sarai, and they have no children. It is against the backdrop that God speak to Abraham for the first time. In Genesis chapter 12, 1-3. Tignan lang po natin yung Genesis, ng pagkatawag ng Panginoon kay Abraham. Ang sabi dito sa chapter 12 ng Genesis 1-3, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sundan po natin ito, no? Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumusumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Di ba? Ang ano po yung covenant ni Lord? Covenant ni Lord dito kay Abraham. May pangako po ang Diyos kay Abraham. Ang sabi rin po dito, no, the Lord had said to Abraham, leave your country. Sabi nga dito sa chapter 12, verse 1. At ang sabi rin po, no, pagpapalain si Abraham ng ating Panginoon. At ang sabi dito, ang sino mang magpala sa kanya ay pagpapalain ng ating Diyos. At ang sino mang susumpa sa kanya ay susumpain din ng ating Panginoon. Kagaya rin, dahil tayo po ay lahi po tayo ni Abraham na. Amen po ba? Kasama po tayo doon sa blessings na natamo po ni Abraham mula sa ating Panginoon. At ang sabi rin po dito, while si Abraham po naghihintay, sa letter A, while waiting, Abraham received God's promise of, ang sabi dito, I am your shield. Ang sabi po dito, habang naghihintay si Abraham habang naghihintay po si Abraham sa pangako ng ating Panginoon sa kanya, natanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos na nagsabi na ako ang iyong kalasag. Gaya po ng sinabi po natin nabasa po natin sa 15 verse 1. Ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ito po yung sabi ng Panginoon, I am your shield. Ito po yung pangako ng ating Panginoon. Si Jesus, ang Panginoon, ang kalasag ni Abraham. At ang sabi rin po dito, no, there are at least 4 reasons Abraham could have doubt God's promises of a son. Totoo naman po yun. Talagang dumarating sa buhay po natin, maging sa buhay po ni Abraham nga. Sabi dito, no, may 4 na dahilan kung bakit maaring magduda si Abraham sa pangako ng Diyos ng isang anak. Bakit po?
Bakit nagkaroon po ng ganitong pagdududa si Abraham? Bakit dumarating sa kanya ito? Sapagkat si Abraham ay isa ng matanda. Ayan po. Si Abraham he was too old na. Siya po ay masyado ng matanda. Ang sabi po, at sa number 2, ang sabi po dito, many years has passed since the promise had been given. Di po ba? Napakarami ng taon ang nagdaan na mula nung nangako ang ating Panginoon sa Kanya. At ang number 3, ang sabi dito, wala pang nangyayari. No? Sabi ni Abraham, wala pang nangyayaring ganito dahil nga na yung kanyang isipan na kanyang pagdududa, ganito na lang. No? At sa number 4, si Sarah, isa rin siya sa nagdududa sa pangako ng ating Panginoon. Amen? At ang sabi din, when you think about it, there was no reason to believe, no reason except that God had promised to do it. The question now is simple. Will God's promise be enough for Abraham? Ano po yon? Ang sabi po dito, walang dahilan na paniwalaan ng anumang maliban sa ipinangako ng Diyos na gawin ito. Amen? Ang tanong, sapat ba ang pangako ng Diyos kay Abraham? Amen. Amen. Sa lahat ng ating kinakatakutan, sabi ng Diyos, ako ang iyong kalasag. Amen. Hindi lang po si Abraham, lahat din po tayo, sinasabi ng Panginoon sa atin, lahat ng kinakatakutan natin, ang sabi ng Diyos sa atin, kanyang pangako, ako ang iyong kalasag. Ang Diyos ang ating kalasag. Amen? At ang sabi din po dito, to call God our shield means two specific things. Ang tawag sa Diyos sa ating ay isang kalasag, na nangangahulugan ng dalawang tiyak na bagay. Mayroon pong dito na ating matutunan, He protect us in times of doubt. Pinoprotektahan tayo ng ating Panginoon sa oras po nang tayo ay nagdududa. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi nagdududa na tayo, pero si Lord, pinoprotektahan tayo sa pamamagitan ng pag-encourage ni Lord sa buhay natin. Amen? Hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoon. At sa pangalawa po, He rescues us in times of danger. Kapag mayroong panganib po sa ating mga buhay, iniligtas po tayo ng ating Diyos. Amen? Kaya nga sabi niya dito, note that God does not say, I will give you shield, but I am your shield. Hindi sinabi ni Jesus, bibigyan kita ng kalasag. Diba? Ang sabi ng Lord, ako ang iyong kalasag. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang sabi po dito, we could not be in better position. Who can defeat us when God Himself is our shield? Hindi man tayo maaring nasa magandang posisyon, pero ang sabi ng Panginoon, sino ang makakatalo sa atin kung si Lord mismo ang ating kalasag? Diba? Walang makakatalo sa atin dahil mismo si Jesus ang nagtatanggol sa atin, mismo si Jesus ang gumagabay sa atin sa ating mga buhay. Amen po ba? At siya rin ang nagbibigay ng tamang direksyon sa ating mga buhay. Ang ating Diyos ay isang kalasag sa paligid ng kanyang bayan. Tayo po yan. Walang makahipo sa atin maliban sa pahintulutan ng Diyos. Walang makakagalaw sa atin maliban na pahihintulutan yan ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Walang makakagalaw sa atin maliban na pahihintulutan ng Diyos, kagaya po yung kay Job. Di ba? Pinahintulutan po yun ng ating Diyos. Amen? Naggalawin siya. Pero yung pananampalataya ni Job, hindi natinag. Amen? Palakpakan po natin. Sa number 2 na po tayo. Ang sabi po dito, the process of waiting, delays of the answer. Diba? Ang proseso ng paghihintay. Bakit naghihintay ng matagal ang Diyos na bigyan si Abraham ng
anak. Nung una, nakipag-usap si Lord kay Abraham, siya ay 75 years old na, tapos ipinanganak si Isaac, 100 years na siya, at 85 years siyang nung sinabihan sa kanya ng Diyos na huwag kang matakot, sa panahong iyon, hindi pa rin handang sagutin ng Diyos ang prayer ni Abraham. Ngunit, mas matanda na siya bago tuluyan isilang si Isaac. No, ang tagal ng hinintay po ni Abraham sa pangako ng ating Diyos na bibigyan siya ng anak. Bakit kaya ang tagal ng Diyos na sagutin ang pinakamalalim, taos-pusong panalangin? Tayo po, mayroon po tayong mga prayer na matagal na panalangin sa ating Diyos. Bakit po? Number 1, no? Develop perseverance in us. Ito po yung gusto ng ating Panginoon. No? Mayroon pong proseso na ginagawa ang Diyos sa ating buhay upang bumuo ng tiyaga sa atin. Kailangan po makita sa buhay natin yung katyagaan, hindi yung gusto natin. Hindi porkit nag-pray tayo, gusto natin, hindi na natin hintayin si Lord, gagawa na tayo ng ating kaparaanan. Hindi po yung kailangan. Si Lord, hintayin po natin dahil mas mainam po ang proseso ng ating Panginoon kaysa sa proseso po natin. Amen? At sa number 2, to ensure that God alone gets the story. Di po ba? Ang sabi po dyan, no? Ngunit maaring hindi mangyari yon sa loob ng month o years, hanggang doon ay magkakaroon ng maraming makadiyos na katangian ang aking pagtsatsaga. Siya ang hinihintay natin. Amen. Ang Lord, upang matiyak na ang Diyos lamang ang maluluwalhati sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi po, kung titignan natin yung mga kaparaanan natin, minsan taliwas po sa ating Panginoon. Amen? Sabi diyan, sa madaling salita, magiging madali kung sinagot ng Diyos ang lahat ng ating panalangin sa unang pagkakataon na idinadasal natin ang mga ito. Hindi lamang natin babaliwalain ang Diyos, ngunit magkakaroon din tayo ng isang mababaw na pananampalataya. No, yung buhay natin, mayroon kasing minsan yung faith natin hanggang doon lang, di ba? Kailangan po yung ating pananampalataya, kakitaan ng ating Panginoon. Na talagang nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo kailangan na iinip. Amen? Dahil si Abraham, dumarating din sa Kanya yon. Pero yung pangako ng Diyos, dumating sa buhay po ni Abraham. At sa number 3, ang sabi po dito, to depend our trust in God. No? Kailangan po tayo ay lumalim, no? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Napaka-importante po yung maging malalim yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit po? Kasi baka yung ating mga gagawin, yung ating mga direksyon, yung mga sinasabi ni Lord sa atin, baka baliwalain po natin. Hindi po dapat ganun. Amen po ba? Dahil sabi po nga dito, no? Sabi po dito sa salita ng Panginoon, I think that's why Hebrews 11 gives more space to Abraham's story. Di ba? Makikita natin doon sa Hebreo, no? Than to any other Old Testament. Siya ang kilalang tao, no? Sa pananampalataya sa Biblia. Kapag binasa natin ang kanyang kwento at nakita kung gaano siya katagal naghintay ng 25 years, nakakuha tayo ng isang bagong pananaw sa sarili nating sitwasyon. Di po ba? Yung mga sitwasyon natin sa buhay, yung mga panalangin natin, yung mga desire natin na matagal na, no? Si Abraham nga, 25 years naghintay. Tayo, wala naman sigurong ganun. Hindi naghintay ng 25 years. Ilang linggo lang or month, ganyan. Araw lang eh. Lalo yung may sakit, yung mga prayer request, yung matitinding sakit, kinabukasan lang eh. Or yung prayer mismo na yun eh, sinagot na ng ating Panginoon. Amen? Hindi nagtatagal. Pero kay Abraham, dahil, bakit? Sinubukan ni Lord si Abraham. Amen? Di tinitingnan ni Lord yung kanyang puso, kung gaano siya katapat
At hindi ba siya maiinip? No? Ikaw si Abraham, maiinip ka talaga no? Sa panahong ito. No? Sabi din po sa, ano na po tayo? Number 3, God's answer to fear a person. No? Sagot ng Diyos sa ating takot. No? Sagot ng Diyos sa takot ng isang tao. Dapat bang matakot talaga? No? Ang sagot ng Diyos sa takot ng hindi, ito argumento o formula. Ito ay isang tao. Kaya nga sinasabi niya kay Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag. Ang Diyos po mismo ang huling sagot sa bawat takot na nasa puso ng tao. Yung bawat takot natin sa ating puso, si Jesus mismo ang kasagutan. Amen? Kapag matuto tayong ibigay sa Lord ang lahat ng takot natin, ang Diyos ay kikilos sa buhay natin. Aalisin ng Lord ang lahat ng ating kinakatakutan dahil siya ang ating kalasag. Amen? Amen. At ang sabi ng dito, naisip mo na ba kung bakit tinawag ng Diyos ang kanyang sarili sa pangalan na I am? Naisip mo ba yon? Na sabi ni Lord, ako, no? Si Jesus, ako, no? Sa lumang tipan, higit sa lahat, nangangahulugan ito na ang Diyos ay walang hanggang umiiral at sa makatuwid, ang lahat ay nilika ay nakasalalay sa Kanya na nag-iisang Diyos. No? Ang lahat ng nilika nakasalalay po sa ating nag-iisang Diyos. Walang maitutulad sa Kanya. Kompleto po siya. Amen? Hindi tayo kailangan ng Diyos, pero kailangan po natin si Lord sa ating buhay. Amen? Diba? Deeper, desperately, kailangan po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Yung desperately po na sinasabi dyan ni Jesus na kung kailan po tayo nagkaroon ng matinding pagsubok sa ating buhay, dyan po natin kailangan ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong lakas, ako ang iyong tapang, ako ang iyong kalusugan, ako ang iyong pag-asa, ako ang iyong supply, ako ang iyong tagapagtanggol, ako ang iyong tagapaghatid, ako ang iyong pagpapatawad. Nagpapatawad na po ba tayo? Ako ang iyong kagalakan, sabi ng ating Panginoon. At ano yung sa number 10? Ang sabi dito, ako ang iyong kinabukasan. Amen? Lahat yan kay Lord galing. Kaya dapat si Lord ang maluwalhati sa ating mga buhay. Amen? At number 4, last, ang sabi po dito, moving from fear to faith. Yan, last na po ito. Lipat po natin. Paglipat mula sa takot, no? Inalis na po tayo ng Panginoon, patungo sa pananampalataya. Amen? Number 1, no? Faith, focus on God, not on your problem. Mayroon po ditong 4 na alituntunin na makapag-move sa atin tungo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yun to yung number 1. No? At sa number 2, ang sabi po dito, faith, trust in God's timing, not your own. Amen po ba? Yung number 1, alam mo po, napakaganda. Ang ating pananampalataya ay nakatuon lamang sa ating Diyos, hindi sa problema. Diba? Pag mayroon tayong problema, hindi dapat tayo doon nakatuon. Kundi, ang ating pananampalataya na yung masolve ang ating problema, nakatuon sa ating Panginoon. Amen? Hindi sa ano pa mang mga bagay. No? At ang pananampalataya ay nagtitiwala sa timing or tamang oras ng Diyos. Hindi sa iyong sarili. Diba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Ito po ay paalala po ng Diyos sa atin. At sa number 3 po, ang ating faith sa Lord ay lumalago sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos sa kabila ng iyong mga kalagayan.
sa kabila po ng ating mga kalagayan sa buhay, yung pananampalataya po natin at pagtitiwala sa Lord, iyan po ay lumalago. Amen po ba? Kasi minsan ang mga kalagayan natin sa buhay ay siyang madali para maniwala tayo sa Diyos. Mayroong pong kwento dito na isang ilustrasyon, mayroon pong isang pastor, may kaibigan na sa huling yugto ng kanyang buhay sa pakikipaglaban sa kanser. Pagkatapos ng isang mahabang at mahirap na gamutan, ay wala nang ibang magagawa ang doktor. Alam niyo po, yung kaibigan niyang may sakit, ang sabi po ng asawa, no, simple lang ang sabi ng asawa, no, ano man ang mangyari, kami ay magtitiwala sa Panginoon. Amen? Kasi wala nang pag-asa yung kaibigan niya na may sakit may sakit na cancer. Pero, ang sabi ng kanyang asawa, anuman ang mangyari, magtitiwala kami sa Panginoon. Amen? Ganon din po ang buhay natin. Anuman ang mangyari, magtitiwala tayo sa ating Panginoon. Magbala-balintong man ang mundong ito, anuman ang darating na pagsubok sa ating buhay, magtitiwala pa rin tayo sa ating Diyos. Amen? At yung pang-apat po, ang pananampalataya ay sumusunod sa Diyos ng paisa-isa ba? Amen? Amen. No? Ang prinsipyong ito ay madalas na hindi pinapansin ng mga naghahanap sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos, sinabi niya ang isang pattern na isang araw ay magdadala sa atin ng isang bagong direksyon sa ating buhay. Amen po ba? Yan po ang kalooban ng Diyos sa atin. Kailanman hindi po tayo ipapahamak ng ating Panginoon. At yung ating mga matagal na ng panalangin, maghintay ka lang sa tamang panahon at sa tamang oras. Huwag po nating madaliin ang Diyos. Amen? Dahil mas higit ang kaparaanan ng Diyos kaysa sa kaparaanan natin. Dahil minsan hindi nagtutugma yung gusto natin at yung gusto ng Diyos. Kasi mas gusto mo yung gusto mo. Ayaw mo ng gusto ng Lord. Kaya tayo napapahamak. Amen? Pero kung si Lord ang ating pagtitiwalaan at pananaligan, tiyak na maging mabuti po ang kalagayan natin. Amen po ba? At sa ating konklusyon, mapagkatiwalaan ba ang Diyos? Anong sagot? Amen. Amen. Malakas po na amen. Amen. Mapapagkatiwalaan ba ang ating Diyos? Amen. No, 'di ba? Napakalakas po dapat ng ating palakpak ng amen para sa ating Panginoon. Pinili kong maniwala, sabi nga dito, pinili niyang maniwala dahil kailangan kong maniwala sa Diyos. Piliin po nating maniwala sa ating Diyos. Amen po. We can still trust in the loving purpose of our Heavenly Father. Diba? Ang tunay na kapunuan ng buhay ay ang pamumuhay na walang takot, ngunit pagtitiwala sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo po ay tumayo na, no? Tayo po ay purihin natin ang ating Diyos, awitan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sige po, awitan po natin ang Diyos, taos sa ating puso. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. Yes, Lord.
Hallelujah. Sikaraya laba, sikaraya laba, I will sikaraya not laba, sikuraya laba, be moved. sikaraya laba, hay, And sikaraya laba. I say of the Lord, you are my shield. Awitan po natin ang ating Diyos. My Sambahin natin ang Panginoon ng buong puso, my ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Siya ang ating kalasag. Yes, Lord. Yes, Jesus. You are the strong tower, O God. Yes, O God. Thank you, Father Jesus. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my sword, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen, Lord. Mayroon lang pong inipres si Lord. Mayroon pong ilan sa atin na kung gusto mong ipag-pray ka, lumapit ka sa altar at handa kang ipag-pray ni Lord, ay ni Pastora. At yung nakaranas ng, mayroon pong kasi gumugulo sa isipan niya, mayroon din po siyang nadamang takot, no, sa kanyang buhay. Lumapit po kayo dito sa harapan, no? Lalo na po yung sa patungkol sa kanilang trabaho, tinatawagan po kayo ng ating Panginoon at lumapit po kayo dito sa altar. At malayak po kayong ipag-pray ni Pastora po. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mayroon pa po, hindi lamang po na ito, mayroon pa pong isa. Hallelujah, Jesus. Pag hindi po ikaw lalapit, tatawagin ko po kayo. Gusto po ng Lord na maipag-pray ka ni Pastora. Sige po, hallelujah. Thank you, Jesus. Si brother, brother, hindi po, yung asawa ni Sister Jing. Pastor po, pwede po? Pag-pray po kayo. Sige po. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Yes, Lord. Hallelujah,
Hallelujah, Jesus. Jesus, Si karaya labahay, si karaya labasikan. Diyos Si karaya lababa, si koraya laba, si karaya labasikan. Himala. Lord, ang dami namin mga takot sa buhay, Panginoon. ang Diyos Ang dami namin mga pag-alala, Lord. Yes, Jesus. Di ka Tulungan mo po kami, nagbabago. Panginoon. Ikaw ang Diyos Ngayon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mag-alis ng mga takot namin sa buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mag-alis ng pagkainip sa aming mga buhay, sa aming mga dalangin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Si karaya lababa, si koraya laba, si koraya laba, si kande. Si karaya labahay, si koraya lababa, si kande. Si karaya lababa, si koraya laba, si koraya lababa, si kande. Si karaya laba, si koraya lababa, si kande. Diyos na makapal. Si karaya lababa, si koraya laba, si kande, Lord. Hallelujah, Jesus. Alisin mo, Lord, yung mga takot namin, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung mga pag-alala namin. Alisin mo, Jesus, yung pagkainip namin, Panginoon, Lord. At higit sa lahat, Lord, alisin mo, Panginoon, yung mga nagbabanta sa aming mga buhay. In the mighty name of Jesus. 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 Hallelujah, Lord. At tunay, O Diyos, maging yung kahirapan ng buhay namin, Panginoon, lalo sa aming mga trabaho, sa aming mga kinakaharap, Lord, araw-araw, Panginoon. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming kalasag, ikaw ang magtatanggol sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming kinabukasan, Lord God. In the mighty name of Jesus. Si karaya labas, si kuraya labas, si kuraya labas, si kande. Si karaya labas, si kuraya labas, si kuraya labas, si kande. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Yes, Jesus. Jesus, ikaw ang Diyos na Himala. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Si karaya labas, si kuraya labas, si kan. Si karaya labay. Si karaya labas, si karaya labas, si kuraya labas, si kande. Si karaya labas, si karaya labas, si kande. Si karaya labas, si kuraya labas, si karaya labas, si kande. Oh, some and Yes, Jesus. powerful name. Hallelujah, Jesus. Savior, Redeemer, Ano man, Lord, yung pag-alala namin, Panginoon. Lord, my King. Ano man, Jesus, yung mga sakit na nasa puso namin, Panginoon. Ibinibigay namin ito sa iyo, Lord. Kunin mo, Panginoon. At ikaw, O God, ang magtanggol sa bawat isa sa amin, O God. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Ano man, O Diyos, ang nilalagay ng kaaway sa aming mga buhay ng dahilan ng pagkatakot namin, O God, ay aming pong sinasansala, aming tinatalian sa makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Hesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, we cancel, Lord, bankruptcy, O God, by the power of your name, Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw, Lord, ang magpala sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa aming mga kinabukasan, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. My Lord Jesus. Hallelujah. Si karaya labas, si karaya labas, si karaya. Si karaya labas, si karaya labas, si kuraya labas, si kande. Maging sa mga sakit, Panginoon. Anumang uri ng mga karamdaman, O God, ay iyo pong pagalingin, Jesus. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Si karaya labas, si karaya labas, si kande. Si karaya labas, si karaya labas, si kuraya labas, si kande. Si karaya labas, si karaya
la baba sikande. Sikaraya la la baba sikuraya la baba sikaraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya 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 la baba sikaraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikuraya la baba sikande. Sikaraya la bahay sikaraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikuraya la baba sikaraya la baba sikande. Sikaraya la baba sikuraya la baba sikaraya la baba sikande. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Jesus, salamat Panginoon sa blessings, Lord. Nang magalis mo sa lahat ng aming takot, Panginoon. Salamat, Lord. When I speak your name, heavens rejoices. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. Like Jesus. In your name I give glory. In your name I will bow down and sing. There's healing in your name. There is power in your name. no other name like Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw, O Diyos, ang malwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Jesus. Amen, Lord. Amen, Jesus. Sikaraya la ba, sikuraya la ba, sikande. Sikaraya la ba, hay, sikuraya la ba, sikande. Sikaraya la ba, sikaraya. Sikaraya la ba, sikuraya la ba, sikande. Sikaraya la ba, sikuraya la ba, sikuraya la ba, sikande. Sikaraya la ba, hay, sikaraya la ba, sikande. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. You are the King of Kings, O God. You are the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus is Lord. 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 Jesus is Lord.
Yes, Jesus. Sikaraya laba, sikaraya laba, sikaraya laba, ay, sikuraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikuraya laba, sikande. Yes, Jesus. You are Jehovah Rapha, Lord. You are Jehovah Jireh. Jesus. Sikaraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikuraya laba, sikande. Sikaraya laba, hay, sikuraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikuraya laba, sikande. Sikaraya laba, hay, sikuraya laba, sikaraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikuraya laba, sikaraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikuraya laba, sikaraya laba, sikande. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Thank you, Lord. Ang Diyos ay magbubuhos ng kanyang pagpapala. Ang Diyos ay sasagot sa iyong mga panalangin. Yung mga matagal mo nang ipinalangin sa ating Panginoon, ang Diyos handa nang sasagot sa iyo. Mayroon pa po bang nais na lumapit sa ating Panginoon? Huwag niyo pong sayangin ang ganitong pagkakataon. Ang Diyos ay naghihintay sa paglapit natin sa Kanya. Lahat ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kung mayroon pa pong nais na may panalangin, lumapit po kayo. Huwag po kayo mag-atubili na lumapit sa ating Diyos. Amen, Lord. Amen, Lord Jesus. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang Yes, Jesus. Diyos ng Himalaya. Ikaw ang Diyos ng Himalaya. Di ka nagbabago ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng Himala. Ikaw ang Diyos ng Himala. Yes, Lord. Di ka Ikaw ang Diyos ng Himala, nagbabago ngayon at kailanman. Sikaraya laba, Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Sikaraya laba, sikuraya laba, sikande. Sikaraya laba, sikuraya Jesus, laba, sikande. ikaw ang Diyos ng Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Himala. Sikaraya laba, sikuraya laba,
Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, ikaw ang Diyos na. Yes, Lord. Sikarela basikurela basikarela basikante. Sikarela basikurela basikurela basikarela basikante. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming lakas, Lord. Ikaw din po, Diyos, ang aming tapang, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming kalusugan, Lord. In Jesus' name. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Di ka nagbabago. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Ngayon at kailanman. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sikarela ba, sikurela ba, sikarela ba, sikurela ba, sikarela ba, sikurela ba, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Sikarela ba, hay, sikarela ba, Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Awitan po natin ating Panginoon. Ngayon at kailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Glorify your name, O God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Diyos na Hallelujah, Jesus. himala. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan. For the last time, sige po, awitin po natin yan. The Lord is releasing His mighty power right now. Hallelujah! Raise your hands to God and touch the blessing. Wag mo hayaang may malaglag na pagpapala, Diyos, for the last time. Declare it. Ikaw ang Yes. Diyos. Declare it with faith in the name of Jesus. Di ka Nagbabago. nagbabago.
ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng Himala. Hallelujah. As we allow the instruments to play, raise your hands to God. Father, open up the windows of heaven. Release, oh God, the mighty blessings. Lord, yung mga matagal nang nag-aabang dyan, specifically para sa iyong mga anak, Panginoon, ibuhos mo po ito. Make this day special, oh God. The best longing of their hearts, the long-standing prayer, Lord. Today, we believe you release it, Lord. You're sending it right now, and we receive it as we declare that you are the God, our shield, our great reward. Sa iyo kami, kumpleto na, Panginoon, at kailanman hindi ka nagkakait sa mga panalangin, pangangailangan, and even, Lord, the desires of the hearts of your people. You are the very great God, loving God, the faithful God. Maraming salamat. Wala kaming sasayangin sa mga sinalo namin, Panginoon, na pagpapala ngayong umagang ito. We thank you, Lord God, and we carefully give you all the glory for the mighty blessings, for your miracle and your favor we receive today. In Jesus' name, amen and amen.